Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 5151-5170. Kabanata 5151. James Kumperensya ay isang mahusay na inspirasyon sa mga malakas na magsasaka. Tumayo siya sa podium at pinapanood habang pinasok ni Wyatt ang pinakamataas na ranggo. Kasiyahan. Sa tagumpay ni Wyatt, ang Endless ay may isa pang powerhouse. Ang pinakamataas na ranggo. Bigla, ang isang karwahe na hinayla ng siyam na gintong dragon ay nag-ambala sa komperensya. Ang mga browser ni James ay lumabo sa paningin. Ang mga powerhouse sa dojo ay lumingon. Ang karwahe. Sa ilalim ng tingin ng lahat, hinayla ni Hetsema si Yemima sa labas ng karwahe. Natigilan ang lahat. Kinaladkad ni Hetsema si Yemima sa pamamagitan ng walang bisa at lumakad sa gitnang lugar ng dojo. Agad na gumanti si Thea at sinaway siya. Ano ang ginagawa mo? Hetsema, lumabas ka rito. Hindi mo ba alam kung anong uri ng okasyon ito? Kung ikaw, kailangang pag-usapan ang isang bagay, gagawin natin ito pagkatapos ng komperensya. Panipi. Si Hetsema ay tumugon ng walang pasubali, hindi ito makapaghintay hanggang matapos ang komperensya. Dahil si Wyatt, at nandito na si James, kailangan ko silang bigyan ang aking ina ng pagsasara. Panipi. Ang light ray na nakapaligid sa katawan ni Wyatt ay nagkalat. Pagkatapos, tumayo siya at naayos ang kanyang titig sa Hetsema at Yemima sa walang bisa. Sinabi ni Yemima na pakiusap, kalimutan mo ito, Hetsema. Bumalik tayo. Maraming mga taong nanonood sa amin. Hindi ba ako napahiya ng sapat? Panipi. Sinabi ni Hetsema na hindi sinasadya, ano ang mahihiya. Lumingon siya kay Yemima at sinabing, hindi ko makitang manatili ka sa Mount Doom. Nalock mo ang iyong sarili doon para sa hindi mabilang na mga panahon at hindi man lumakad sa labas. Si Hetsema ay sumulyap kay Wyatt at umungol, ikaw ay duwag, Wyatt. Napunta na kami, ngunit maiiwasan mo pa ba ito? Kung bumalik ka sa oras na ito, ikaw ay mawala siya magpakailanman. Panipi. Matapos mabulok si Wyatt, lumingon siya kay James at sinabing, hindi mo pa binigyan ang aking ina ng tamang pamagat, at hindi mo rin kinuha ang responsibilidad para sa iyong mga aksyon. Ngayon, dapat mong bigyan siya ng pagsasara sa harap ng lahat ng mga taong ito. Panipi. Ang boses ni Hetsema ay lumubog sa buong dojo. Si Yemima ay hindi kapani-pani walang nababagabag sa sitwasyon. Ayaw niyang harapin si James at Wyatt sa parehong oras. Sumulyap siya kay Wyatt, ngunit wala siyang sinabi bilang tugon. Pagkatapos, sumilip siya sa James at nakita ang kanyang solemn na pagpapahayag. Natahimik ang buong dojo. Ang lahat ng tingin ay sina James at Wyatt. Lumingon din si Thea kay James, nagtataka kung paano siya magiging reaksyon. Nabigla rin ang kanyang mga anak na dinala ni Hetsema si Yemima sa dojo at tinitigan si James. Bigla, tumayo si Wyatt at sinabing, dapat kang manatili sa sekta ng Orstellen. Hetsema. Bakit ka nandito na nagdudulot ng isang eksena? Panipi. Sigaw ni Hetsema, ikaw ay duwag, Wyatt. Ang babaeng mahal mo ay nasnatch ng ibang tao, ngunit wala kang gagawin. Panipi. Ang mga salita ni Hetsema ay nag-trigger kay Wyatt. Noong nakaraan, patuloy siyang sinusubukan na patayin si James. Gayunpaman, natapos lamang ito sa kanyang pagkatalo. Matapos ang napakaraming oras na lumipas, pinakawalan niya ang bagay na ito at nais na payagan ang oras upang malutas ang lahat. Manahimik ka, umungol si Wyatt, at ang boses niya ay sumigaw sa buong dojo tulad ng rumbling. Kulog. Pumasok na siya sa pinakamataas na ranggo, at ang kanyang aura ay nakakatakot na malakas. Ang kanyang tinig ay sumisid sa hangin, at naramdaman na ang 33 langit ay babagsak. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 5152. Wyatt ay natutunan na tanggapin ang kapalaran. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugang mayroon siya. Nakalimutan ang nangyari. Pinigilan niya ang kanyang galit sa loob ng kanyang puso. Galit na galit siya na dinala ni Hetsema si Yem-ima sa 33 langit ng universo at inilantad ang lahat sa harap ng napakalaking maraming tao ng mga powerhouse. Tumingin si Wyatt kay Yem-ima, at dumilim ang kanyang mukha. Lumingon siya kay James sa podium, pinapalakpakan ang kanyang mga kamao, at dahan-daang nagsimulang lumapit. Tinitigan din ni James si Wyatt. Huminto si Wyatt sa harap niya at sinabing, dapat nating husayin ang bagay na ito, si James. Kahit na ang Endlos ay nasa kapayapaan, ang mga tadhana at tao ay nagkakasalungatan para sa hindi mabilang na taon. Malutas natin ito ngayon, minsan at para sa lahat. Panipi. Paano natin malulutas ito? Tumingin si James kay Wyatt. Sagot ni Wyatt, ito ay alinman sa nakatira ka o nabubuhay ako. Sumimangot si James. Hindi niya nagustuhan ang paraan ng mga bagay. Palagi niyang nais na bigyan si Yem-ima ng isang pamagat. Pagkatapos ng lahat, magkasama silang anak. Gayunpaman, nalaman niya na ang pag-ibig ni na Wyatt at Yem-ima. Ang kanyang pakikipag-ugnay kay Yem-ima ay isang aksidente lamang, isang pagkakamali na nangyari dahil sa salungatan sa pagitan ang mga tao at mga kalungkutan. Sa lahat ng ito, pinili ni James upang maiwasan ang pakikitungo. Ang bagay na ito, tumingin si James kay Wyatt at sinabing, wala kang tugma sa akin. Dapat kang umalis kasama si Yem-ima. Panipi, tumalikod si Wyatt at tiningnan si Yem-ima, na may luha na bumagsak sa kanyang mga pisngi. Umungol siya, gusto mo lang akong kunin. Paano titingnan ng ibang tao? Ako, paano ko hahawak ang aking ulo sa hinaharap? Panipi, hindi na makatayo si Yem-ima sa sitwasyon. Humakbang siya at sumigaw. Sapat na. Ang boses niya ay sumigaw sa dojo. Pagkatapos, dahan-daang humakbang siya at huminto bago sina Wyatt at James. Tiningnan niya si Wyatt, na ang hitsura ay may edad na mula nang huli silang nagkita. Ang kanyang itim na buhok ay may ilang mga puting strands na halo-halong sa kanila. Wala na siyang isang mapagmataas at walang muwang na pag-uugali tulad ng nakaraan. Sa sandaling iyon, tumingin siya. Mature at matalino. Habang tinitigan ang kanyang mukha, muling nakuha niya ang kanyang matagal na ngiti. Nang bumalik siya sa mga tadhana, naramdaman niyang ipinagkanulo matapos niyang malaman si Yem-ima. Buntis sa anak ni James. Matapos niyang manganak si Hetsema, nabilanggo siya sa isang piitan at pinilit siyang manirahan sa kadiliman. Lubhang ikinalulungkot niya ang kanyang mga aksyon. Bumalik noon. Ang mga bagay ay hindi kailanman makakarating dito kung siya ay mas mapagbigay. At tinatrato si Hetsema bilang kanyang anak. Umiling-iling si Yem-ima at sumagot, hindi. Hindi kita kinamumuhian. Kinamumuhian ko lang ang aking kapalaran. Binalik niya ang luha niya, tiningnan si James, at sinabi, hindi ko rin kayo kinasusuklaman, James. Kinamumuhian ko lang na hindi ako ipinanganak sa isang mapayapang panahon. Bakit kailangan? Maging sa isang oras na ang mga tao at mga dooms ay nagkakasalungatan. Panipi. Tiningnan ni Yem-ima ang dalawang lalaki na may mga luha na mata. Hindi na ako malinis, Wyatt. Pinabayaan kita. Humihingi ako ng pasensya na hindi ako magiging babae sa buhay na ito. Inaasahan ko sa aking susunod na buhay, maaari akong maging iyo. Ang kanyang boses ay sumisid sa dojo. Kaagad pagkatapos, ang kanyang katawan ay nagsimulang bumagsak, at ang kanyang kaluluwa ay sumasailalim sa muling pagkakatawang tao. Yem-ima, umungol si Wyatt sa kawalan ng pag-asa, ngunit hindi niya ito napigilan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5153, na may kasalukuyang lakas ni Wyatt, mapipigilan niya ang muling pagkakatawang muli ni Yem-ima. Gayunpaman, nais niyang igalang ang kanyang desisyon. James, mangyaring alagaan ang mabuti sa Hetsema. Unti-unting nawala ang kaluluwa ni Yem-ima, at ang kanyang tinig ay sumigaw sa dojo. Nakaramdam ng panghihinayang si Hetsema matapos makita kung paano nagbukas ang mga bagay. Hindi niya inaasahan ang kanyang mga aksyon na humantong sa muling pagkakatawang tao ni Yem-ima. Sa kabila nito, naramdaman niya na maaaring mayroon ito. Naging para sa pinakamahusay.
Ang dojo ay puno ng mga powerhouse mula sa buong Endless. Gayunpaman, ito ay ganap na tahimik, bulong ni Wyatt habang pinapanood niya si Yemima reincarnate, hihintayin kita. Yemima, hihintayin kita na mag-reincarnate. Kahit na kailangan kong maglakbay sa mga dulo ng mundo, hahanapin kita. Panipi, sa ilalim ng hindi mabilang na mga titig, lumakad siya sa walang bisa at iniwan ang dojo. Pagkatapos, umalis siya mula sa 33 langit ng universo. Panipi. Tumahimik si James. Ang kinalabasan ay hindi isa na nais niyang makita, gayon pa man ito nadama. Ang angkop na pagtatapos. Magpapatuloy ako sa komperensya, sabi ni James. Hindi na natili si Hetsema matapos magpatuloy ang komperensya. Ibinahagi ni James ang kanyang kaalaman sa paglilinang ng detalyado. Samantala, umalis na si Wyatt. Pumasok na siya, ang pinakamataas na ranggo, kaya madali niyang mahahanap ang sarili ni Yemima. Sa isang partikular na distrito sa loob ng Endless na puno ng enerhiya ng Fiend, ipinanganak ang isang fox. Ang fox ay ipinanganak sa isang planeta kung saan ang mga demonyo ay laganap. Gayunpaman, lihim na protektado siya ni Wyatt at binigyan siya ng gabay sa paglilinang. Di nagtagal, kaya ng fox magbago sa isang form ng tao. Ang fox ay walang iba kundi si Yemima, na muling nakararami sa lahi ng Fiend. Sa kabila nito, bantayan pa rin siya ni Wyatt. Pagkaraan ng isang panahon, natapos ang komperensya ni James. Iniwan niya ang dojo, iniwan ang mga magsasaka ay patuloy na pag-isipan ang material na ibinahagi niya. Si James ang kasalukuyang Panginoon ng Endless, at dahil naibalik niya ang Endless na makalangit na landas, ang lahat sa Endless ay nasa ilalim ng kanyang pagtuklas. Madali siyang makukuha sa bawat galaw ni Wyatt. Matapos malaman ang pinakabagong paggalaw ni Wyatt, huminga ng malalim si James at nagbulong, marahil ito ang maligaya ni na Wyatt at Yemima. Tumungo si James sa isang palasyo sa korte ng makalangit na universo ng tao. Umupo siya sa pasukan ng palasyo at pinanood sina Wyatt at Yemima. Uminom siya ng alak, at isang ngiti na nabuo sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, lumakad si Thea, nakasuot ng itim na damit, at umupo sa tabi niya. Si Thea ay isang peerless powerhouse at matagumpay na pumasok sa pinakamataas na ranggo. Sa loob ng isang panahon, siya rin ay madaling makakuha ng pananaw sa buhay ni Wyatt. Nakamamanghang tanong ni Thea, ikinalulungkot mo ba ito? Sagot ni James, bakit ako? Sumagot si Thea, ina siya ni Hetsema, pagkatapos ng lahat. Ngayon na siya ay na-reincarnated, nakalimutan niya ang lahat tungkol sa kanyang nakaraang buhay at kasama si Wyatt. Ngayon hindi mo ba ito pinagsisisihan? Panipi, ngumiti si James at sinabing, syempre, may mga panghihinayang ako. Gayunpaman, hindi ko mapipilit. Siya, gusto kong bigyan siya ng pamagat, ngunit alam kong wala siyang damdamin para sa akin. Kahit na ginawa niya, ito ay dahil lamang sa Hetsema. Panipi, huminga siya ng malalim at sinabing, maaaring ito lamang ang perpektong pagtatapos para sa lahat. Bukod, higit ka sa sapat para sa akin. Pagkatapos magsalita, niyakap niya si Thea. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5154. Pagkatapos na si Yemima ay muling nagkatawang tao, nanatili si Wyatt sa tabi niya. Samantala, pansamantalang nanatili si James sa Mount Bane pagkatapos ng komperensya. Ang kanyang komperensya ay lubos na naging inspirasyon ng maraming mga magsasaka. Si Haring Marcy Ice ay nagkaroon ng tagumpay sa pinakamataas na ranggo at naabot ang 16 na ranggo ni Marcy Ice Path. Siya ay nasa parehong tagumpay sa Marshall landas. Gayunpaman, ang kanyang ranggo ng paglilinang ay lumampas kay James. Di nagtagal, pumasok din si Taran sa pinakamataas na ranggo. Ang Endless sa wakas ay nagkaroon ng ilang higit pang mga karagdagan ng mga powerhouse sa soberanya. Ranggo at hindi na inuri bilang isang mas mababang ranggo na eroplano. Ito ay humusbong sa isang eroplano na nasa gitnang ranggo. Ang mga mas mababang ranggo na eroplano ay walang mga powerhouse sa pinakamataas na ranggo. Kahit na pinamamahalaang nila upang makabuo ng isang powerhouse sa pinakamataas na ranggo, gagawin ito. Maging sa gastos ng buong mapagkukunan ng eroplano. Matapos ni James ang komperensya, nanirahan siya sa Endless. Isang tiyak na araw,
Maraming mga panahon mamaya, ang kanyang mapayapang araw ay nasira. Ito ay 1,000 panahon mula noong kumperensya ni James. Sa labas ng eroplano ng Endlos, lumitaw ang isang napakalaking paglipad ng pakikipaglaban na may higit sa 100 nabubuhay na nilalang. May isang eroplano na nauna sa amin. Hayaan itong suriin ito. Ang isang medyo gwapong lalaki na may suot na puting balabal ay nakatayo sa loob ng lumilipad na pakikipaglaban. At tiningnan ang eroplano ng Endlos. Mabilis na lumapit ang pakikipaglaban sa eroplano ng Endlos at sa lalong madaling panahon ay naipasa ang hadlang, na pumapasok sa madilim na mundo ng Endlos. Sa sandaling lumitaw ang hindi nakikilalang pakikipaglaban, ang mga powerhouse ng Endlos na ay nakarating sa soberanong ranggo na nakita ang kanilang presensya. Tumayo si James sa isang bundok at tumingin sa madilim na mundo na may nakasimangot. Tumayo din si Thea. Kinuha niya ang kanyang kamay at tinanong, ano ang mali? Matapos magsalita, naramdaman ni Thea ang hindi pamilyar na aura mula sa madilim na mundo. Ang kanyang mga browser ay lumabo habang sinabi niya, ang mga nabubuhay na nilalang mula sa ibang eroplano ay pumasok sa Endlos. Panipi, sumagot si James, oo. Hindi pa rin namin alam kung saan sila nagmula, kaya't huwag kumilos ng walang tigil. Dapat nating alamin ang dahilan na pinasok muna nila ang Endlos. Okay, tumanggo si Thea. Samantala, sa isang partikular na distrito ng Endlos, si Wyatt ay nakasandal sa isang malaking puno. Sa tabi niya ay si Yemima, na na-reincarnated bilang isang fiend na may parehong hitsura tulad ng kanyang nakaraang buhay. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Wyatt ang pagkakaroon ng mga intruder sa eroplano ng Endlos. Matapos ang isang maikling pagkabigla, pinili niyang huwag pansinin ito. Maraming iba pang mga powerhouse sa Endlos, at hindi niya kailangang mamagitan. Si Haring Marcy Ice, na nasa sekta ng Orstellan, ay nagsuot ng nakasimangot. Sinabi niya, ang eroplano ng Endlos ay may mga panghihimasok. Ang Virgin, Gaius, Taran, at iba pang mga powerhouse ay nakita din ang malakas na pamumuhay. Pumapasok sa eroplano ng Endlos. Gayunpaman, wala pa ring kumilos ng walang tigil dahil wala pang nagawa si James. Pinigilan ng lahat ang kanilang mga oras at itinago, na nagpaplano na malaman muna ang mga motibo ng mga nanghihimasok. Ang lumilipad na pakikipaglaban ay patuloy na sumusulong sa madilim na mundo. Di nagtagal, wala na sila sa kadiliman at pumasok sa eroplano ng Endlos. Sinabi ng isang magandang babae, ang eroplano na ito ay sa halip mahina. Wala rin silang powerhouse sa pinakamataas na ranggo. Ang babae ay nagsuot ng isang puting damit at may magandang figure. Matapos pumasok ang pakikipagsapalaran sa eroplano ng Endlos, naskan niya ang buong lugar. Gayunpaman, hindi niya magawa makita ang anumang mga kilalang powerhouse. Sumagot ang komandante ng grupo, dahil narito na tayo, tumingin tayo sa paligid. Ang lumilipad na pakikipaglaban ay patuloy na sumusulong, na naglalakad sa iba mga distrito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5155. Soon, ang lumilipad na pakikipaglaban ay lumitaw sa universo ng tao. Ang hindi kilalang mga mananakop ay maaaring maramdaman ang universo ng tao ay ang Endlos. Ang core ng eroplano, dahil ang swerte na natipon ay ang pinakamalakas. Sa makatuwid, kung ang plane ng Endlos ay may mga powerhouse, sila ay nasa loob ng universo ng tao. Ang napakalaking pakikipaglaban na nagdadala ng daan-daang mga nabubuhay na nilalang ay tumigil sa labas ng ang korte ng makalangit na universo ng tao. Isang tao ang nakaligtas sa pakikipaglaban, tumingin sa timog na gate ng langit, at sumigaw, sino ang namamahala dito? Di nagtagal, lumakad si Jacopo sa labas ng gate ng South Heaven at tinitigan ng wasto sa lumilipad na pakikipaglaban sa unahan niya. Sumagot siya, ako ang Panginoon ng korte ng universo ng tao. Ano ang iyong pinagmulan, at bakit ka narito? Bagaman si Jacopo ay isang powerhouse din, hindi siya sapat na malakas na maramdaman na ang mga nabubuhay na nilalang sa harap niya ay mula sa ibang eroplano. Sumagot ang komandante ng intruder, kami ay mga alagad mula sa gitnang eroplano. Jew Academy. Naglalakbay kami sa iba pang mga eroplano upang ibigay ang mga imbitasyon upang mag-recruit. Mga bagong alagad. Panipi. Ang gitnang eroplano. Nagulat si Jacopo.
Hindi niya inaasahan ang mga nabubuhay na nilalang bago siya mula sa gitnang eroplano. Matapos ang isang maikling pagkabigla, naalala ni Jacopo ang kanyang sarili at tumugon, "Pasensya na. Kami na. Hindi interesado sa paglalakbay sa gitnang eroplano, o nais naming sumali sa iba pang mga puwersa." Mangyaring umalis. Panipi. Emph. Ang isa sa mga alagad ng Joaquin Persecond ay sumingit at sinabi, "Walang utang na loob. Wala kang ideya kung gaano kalaki ang mundo sa labas ng eroplano na ito. Alam mo ba kung ano? Uri ng lugar ang gitnang eroplano. Naiintindihan mo ba kung gaano kalakas ang Jew Academy ay, panipi, wala akong pakialam kung anong uri ng lugar na nagmula ka. Hindi ka malugod dito. Nawala." Hindi sineseryoso ni Jacopo ang mga tagalabas o hindi rin siya nagmamalasakit na sila ay mula sa gitnang eroplano. Humakbang ang komandante ng panghihimasok at sinabing, "Huwag kumilos ng walang tigil. Ang aming misyon ay ang pag-recruit ng mga mahuhusay na powerhouse para sa akademya. Hindi kami narito upang magdulot ng problema. Walang anumang mga powerhouse sa maliit na eroplano na ito. Sa palagay ko dapat lang tayo umalis." Panipi. Pinanood ni James ang lahat mula sa Mount Bain. Si Thea, na nasa tabi niya, ay nagtanong, anong uri ng lugar ang Jew Academy? Bakit sila nag-recruit ng mga alagad mula sa iba pang mga eroplano? Panipi. Hindi sinabi ni James, ang Jew Academy ay isang malakas na puwersa sa sentral eroplano. Sa mga tuntunin ng pangkalahatang lakas, dapat itong kabilang sa nangungunang 10 Emer Islands. Si Lord Fenton ay nireranggo bilang isa sa nangungunang 10 pinakamalakas na powerhouse. Gayunpaman, ang mga ranggo na ito ay binubuo ng ilang mga random na tao. Maraming mga powerhouse sa gitnang eroplano, ngunit bihira nilang ipakita ang kanilang sarili sa publiko. Kaya, ang karamihan ay naiwan sa mga ranggo dahil hindi ito kilala sa publiko. Ang komprehensibong lakas ng Emer Island ay hindi kahanga-hanga sa gitnang eroplano. Ang anumang malakas na eroplano sa gitnang eroplano ay madaling masira ang mga ito. Sa nakaraang buhay ni James, siya ang Supremacium's Lord Supremos. Ay may kaalaman tungkol sa mga gawain sa gitnang eroplano. Ang pinuno ng Jew Academy ay isang powerhouse sa rurok ng Great Celestial Rango. Gayunpaman, hindi ko alam kung gumawa ba siya ng anumang mga pambihirang tagumpay pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Panipi. Mahusay na ranggo ng Celestial. Sinulyapan ni Thea si James. Ang pinakamataas na ranggo ay hindi na isang alamat sa Endlos, at maraming mga powerhouse ang nakakaalam na lampas ito ay ang ranggo ng langit. Gayunpaman, hindi alam ni Thea na ang ranggo ng Celestial ay ikinategorya din. Sa katunayan, walang ibang tao sa eroplano ng Endlos ang nakakaalam tungkol dito maliban sa mga powerhouse nina James at Emer Island, na muling nagkatawang tao. Gayunpaman, wala sa kanila ang nagsalita tungkol dito. Tumanggo si James at sinabing, "Oo. Ang ranggo ng Celestial ay may ilang mga sub-ranks. Nariyan ang ranggo ng Petit Celestial, Great Celestial Rank, Martial Celestial Rank, at Holy Celestial Rank. Ang banal na ranggo ng Celestial ay ang pinakadakilang nakamit na maabot ng isang magsasaka. Ang isang powerhouse na umabot sa banal na ranggo ng langit ay maaaring mangibabaw ng libo-libong mga eroplano at tumayo sa itaas ng hindi mabilang na iba pang mga powerhouse." Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5156. Ang tihi ay nagulat sa kung paano nalaman ni James ang tungkol sa sitwasyon ng gitnang eroplano. Nagulat, tinanong niya, maraming mga powerhouse sa Holy Celestial Rank. Sa eroplano ng Endlos, panipi, si James ay nanginginig ang kanyang ulo at sinabing, pareho ito sa kung paano ang soberanya. Ang ranggo ay sa eroplano ng Endlos ilang oras na ang nakalilipas. Maaaring ito ay isang alamat, o marahil ang ilang mga tao ay nakapasok na sa ranggo. Panipi, tinanong ni Thea, paano mo nalaman ang lahat? Hindi sinagot ni James ang tanong niya. Sa halip, sinabi niya, hayaan mo matugunan ang mga alagad ng Jew Academy. Pagkatapos magsalita, lumakad siya palayo. Sa susunod na sandali, lumitaw na siya sa labas ng gate ng South Heaven. Sumunod si Thea sa likuran niya. Agad na tinanggal ni Jacopo ang kanyang sandata matapos makita ang kanyang mga magulang. Tumawag siya sa kanila,
Tatay, nanay. MHM. Tumanggaw si James bilang tugon. Ang senior alagad ng Ju Academy, na nangunguna sa grupo, ay lumingon kay James. Nabigla siya matapos mabaigo na makita ang base ng paglilinang ni James. Siya ay may kamalayan at hindi naglakas loob na kumilos ng walang ingat. Hinawakan niya ang kanyang mga kamay at sinabing, "Ako. Ang senior alagad ng Mount Morrowiwa ng Ju Academy, Ziad Luber. Maaari ba ako hilingin sa iyong pangalan?" Panipi. Tumingin si James kay Ziad. Bagaman hindi pumasok si James sa pinakamataas na ranggo, nakuha niya ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay at nagkaroon ng malakas na kasanayan sa pagtuklas. Sa pamamagitan ng isang sulyap, maaari niyang sabihin sa ranggo ng paglilinang ni Ziad ay nasa pinakamataas na ranggo. Ito ay si James Caden. Matapos maipakilala ang kanyang sarili, inabot ni James ang kanyang kamay at sinabing, "Dahil ikaw ay nagbigay ng mga paanyaya upang mag-recruit ng mga alagad, ibigay sa akin." Panipi. Bago makapagsalita si Ziad, isang alagad na nakipag-ugnay, na sinasabi, "Sa palagay mo maaari kang magkaroon ng isang paanyaya ng madali, brat." Ang katahimikan ni James ay nerbiyos sa alagad. "Maingay ka rin." Tiningnan ni James ang alagad, na nakarating sa pinakamataas na ranggo, at na-teleport sa harap niya. Bago magreaksyon ang alagad, nasaktan na si James. Siya sa malayo, "Ikaw." Galit na galit ang mga alagad ng Ju Academy at agad na iginuhit ang kanilang mga sandata. Mahinahon na tiningnan sila ni James at sinabing, "Nasa eroplano ka ng Endlos." "Hindi ito. Mahalaga kung saan ka nagmula. Sa eroplano ng Endlos, sinusunod mo ang aming mga patakaran." Panipi. Agad na sumigaw si Ziad, tumayo. Ang pangkat ng mga alagad ay tumalikod. Lumapit si Ziad kay James at tinitigan siya. Ang alagad na natamba ay bumalik na may mga menor de edad na pinsala. Tumingin siya kay Ziad at sinabing, "Dapat mong ipaghiganti ako." Inalis ni Ziad ang kanyang kamay, nilagdaan siya upang ihinto ang pakikipag-usap. "Hindi ko inaasahan na makatagpo ng isang makapangyarihang tao sa isang maliit na eroplano na tulad nito." Sinubukan ni Ziad na makita sa pamamagitan ng base ng paglilinang ni James ngunit hindi ito mapakinabangan. Tumingin si James sa kanya at mahinahon na sinabi, "Ano ang bagay? Gusto mong subukan ang aking lakas? Hayaan mo na ito. Gusto kong makita kung ang iyong soberano sa ikalimang ranggo ng kapangyarihan ay matatag." Panipi. Nagulat si Ziad kay James na makaramdam ng kanyang ranggo sa paglilinang. Matapos ang isang maikling pag-aatubili, sumagot siya ng nakangiting, "Inutusan kaming pumili ng mga mahuhusay na kandidato upang may recruit bilang mga alagad. Hindi kami narito upang maging sanhi ng problema." Panipi. Pagkatapos, kumuha siya ng isang paanyaya at sinabing, "Dalhan ang paanyaya na ito sa Ju Academy, at tatanggapin ka agad bilang isang alagad." Panipi. "Isa lang." Sumimangot si James. Tinitigan siya ni Ziad at tinanong, "Hindi ba ito sapat?" Si James ay casual na sumagot, "Syempre. Ang eroplano ng Endlos ay napakaraming mga mahuhusay na powerhouse. Ang isang paanyaya ay hindi sapat. Hindi ako masyadong hihilingin. Ilan lang. Libo-libo ang gagawin." Panipi. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5157. Ziad's mukha na nakatwit sa mga salita ni James. Sumimangot siya at sinabing, "Ano ang gagawin mo? Ang Ju Academy para sa palagay mo may makakasali lamang. Ito ay isang karangalan para sa iyong eroplano upang makatanggap ng isang paanyaya." Panipi. Tumugon si James, ngunit hindi ito sapat. Matapos lumitaw ang Ju Academy, naglikha si James ng isang plano. Gusto niyang dalhin ang ilan sa mga endless powerhouse sa Dwex Academy. Pagkatapos ng lahat, ang Ju Academy ay itinuturing na isa sa pinakamataas na 10 puwersa ng Central Plain. Bagaman ito ay nireranggo sa ilalim ng nangungunang 10, sila ay isang neutral na puwersa na may mabuting relasyon na may maraming maimpluwensyang pamilya at sekta. Ang eroplano ng Endlos ay medyo mahina pa rin at nangangailangan ng malakas na suporta. Bilang karagdagan, hindi mabawi ni James ang kanyang nakaraang base ng paglilinang kung siya ay mananatili sa Endlos. Sa kanyang nakaraang buhay, naabot na niya ang Marshal Celestial. Ang ranggo ng ranggo at isang hakbang ang layo mula sa pagpasok sa banal na ranggo ng Celestial.
siya. Kakailanganin ng maraming mapagkukunan upang mabawi ang kanyang lakas. Sa kasamaang palad, ang mga Endlos ay kulang ng mga mapagkukunan. Kailangan niyang pumunta sa gitnang eroplano at makahanap ng isang lugar upang linangin. Nang hindi isiniwalat ang pagkakakilanlan ng kanyang nakaraang buhay. Ang Ju Academy ay isang mahusay na lokasyon. Tinitigan ni Ziyad si James at sinabing, kung mas maraming mga nabubuhay na nilalang mula sa Endless Plane ang nais na sumali sa Ju Academy, maaari silang magtungo sa gitnang eroplano at makilahok sa pagtatasa. Hanggat pumasa sila, kwalipikado sila bilang mga alagad ng Ju Academy. Panipi, sige, nakuha ko ito. Maaari kang umalis ngayon. Inalis ni James ang paanyaya, kumalas sa kanyang kamay, at hinabol ang kanyang mga panauhin. Hayaan. Wala ring sinabi si Ziyad. Mabilis siyang naglabas ng isang order, at sumakay ang kanyang grupo sa pakikipaglaban. Di nagtagal, umalis sila sa eroplano ng Endlos at pumasok sa madilim na daigdig. Ang brat na iyon ay masyadong mayabang. Bakit hindi mo siya tinuruan ng isang aralin, Ziyad? Panipi. Oo, siya ay mula sa isang maliit na eroplano ngunit sobrang cocky sa amin. Ang mga alagad ng Ju Academy ay hindi nasisiyahan sa pag-uugali ni James. Huminga ng malalim si Ziyad at sinabing, bago kami umalis, pinayuhan kaming huwag pinahihintulutan ang alinman sa mga eroplano na ito, lalo na ang mas maliit. Sa ilan sa mga mas maliit na eroplano na ito, maaaring magtago ang mga makapangyarihang magsasaka. Hindi ko makita ang kanyang ranggo ng paglilinang, ngunit nakita niya ako mismo. Nililinang ko ang isang lihim na sining. May kakayahang itago ang aking aura, subalit maaari pa rin niyang maramdaman ang aking ranggo ng paglilinang. Nagsasalita ito. Mga volume tungkol sa kanyang lakas. Panipi, ang isang alagad ay nagtanong, talagang malakas ba siya? Madali niyang kumatok ang isang magsasaka sa soberanong unang ranggo. Hindi bababa sa siya ay nasa soberanong pangalawang ranggo. Sa itaas nito, hindi ko rin maramdaman ang anumang kapangyarihan. Pagbabago kapag gumawa siya ng isang paglipat. Nangangahulugan ito na gumamit siya ng purong pisikal na lakas. Kung ang kanyang pisikal na lakas ay nakakatakot na, ang kanyang base sa paglilinang ay dapat na. Hindi makakaalam ni Ziyad ang lakas ni James. May pakiramdam siya sa lakas ni James. Higit sa kanyang, marahil siya ay isang powerhouse sa ranggo ng Petit Celestial na pinili na magtago sa A. Maliit na eroplano. Ibinahagi ni Ziyad ang kanyang haka-haka. Ang ranggo ng Petit Celestial. Panipi. Ang mga alagad ng Ju Academy ay nagulat sa kanyang pahayag. Samantala, binabasa ni James ang paanyaya sa labas ng South Heaven Gate. Sumandal si Thea upang tumingin, ngunit ang mga inskripsyon sa paanyaya ay hindi pamilyar sa kanya. Kahit na pumasok na siya sa pinakamataas na ranggo, kaya niya hindi maunawaan ang mga ito. Tinanong niya, ano ang nakasulat dito? Panipi. Ipinaliwanag ni James, ang paanyaya ay katumbas ng isang exemption pass mula sa pagtatasa. Kung pupunta ako sa Ju Academy kasama nito, tatanggapin ako kaagad bilang isang alagad. Panipi. Ang petsa ng recruitment ng Ju Academy ay nabanggit din sa paanyaya. Matapos makita ni James ang petsa, naisip niya sa kanyang sarili, hindi ko alam na maraming oras ang lumipas. Ito ay isang napakatagal na oras mula nang siya ay muling nagkatawang tao. Nagtataka si James tungkol sa kung paano ginagawa ang Supremacium na itinayo niya mula sa simula. At kung sino ang kasalukuyang namamahala. Nais din niyang malaman ang pinakabagong kondisyon ng gitnang eroplano. Inaasahan ni James na bumalik sa gitnang eroplano ngunit natatakot na makatagpo ng mga dating kaaway bago niya mabawi ang kanyang lakas. Ang kanyang dating mga kaaway ay nangungunang mga powerhouse at madaling sirain ang Ju Academy. Kahit na ang Ju Academy ay isa sa sentral na eroplano. Makapangyarihang puwersa, ito ay dahil lamang sa maraming mga powerhouse na kanilang pinalaki. Ang nakaraan. Ang mga powerhouse na ito ay naiwan na ang Ju Academy ngunit lalabas kung ang Academy ay nakatagpo ng panganib. Ang malapit na koneksyon ng Ju Academy sa mga powerhouse na ito ay pinapayagan sila upang tumaas upang maging isa sa pinakamalakas na puwersa sa gitnang eroplano. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5158. Thera ay tinapik si James at tinanong,
Ano ang nasa isip mo? Bumalik si James sa katotohanan, ngumiti, at sumagot, wala ito. Tumingin si Jacopo kay James at tinanong, ano ang pinaplano mong gawin sa susunod, tatay? Tumugon si James, kailangang magbayad muna ng sekta ng Orstellan. Panipi. Pagkatapos magsalita, nawala siya sa paningin. Sa susunod na sandali, nakarating na siya. Ang sekta ng Orstellan. Bagaman ang universo ng tao at ang sekta ng Orstellan ay magkahiwalay, James. Madaling maabot ang lugar na may pag-iisip lamang dahil siya ang Panginoon ng Endlos. Sa likuran ng isang partikular na bundok ng sekta ng Orstellan, sina Gaius at Gurgen ay naglalaro ng chess. Napanood si Haring Marsyas mula sa gilid, sinusubukan na matuto mula sa kanila. Ang chess na kanilang nilalaro ay binubuo ng iba't ibang mga landas. Ito ay hindi katulad ng ordinaryong chess. Sa halip, nagpapalitan sila ng kaalaman sa paglilinang. Swoosh! Isang light ray ang nahulog sa lupa, at isang lalaki ang lumitaw mula rito. Narito ka! Agad na tumigil sina Gaius at Gurgen sa kanilang talakayan. Lumingon din si Haring Marsyas kay James. Alam nila ang tungkol sa mga nanghihimasok mula sa gitnang eroplano at inaasahan na ang pagdating ni James. Diretso na tanong ni Haring Marsyas, kaya ano ang tungkol dito? Naglakad si James, naupo, at sumagot ng nakangiting, wala. Ang isang akademya mula sa gitnang eroplano. Imbitasyon. Plano kong pumunta sa gitnang eroplano. 3 handang sumama. Ako. Panipi. Tuwang-tuwa ang sagot ni King Marsyas, oo. Matagal na akong naghihintay para sa araw na ito. Sumagot si Gaius ng may ngiti, oo naman. Nagbabantay ako sa mga lungsod ng Infinity para sa mga Eons. Ngayon na sa wakas ay malaya na ako, ang buhay ay mas nababagabag. Gusto kong bisitahin ang isang mas malakas na eroplano at magsisikap na maabot ang mas mataas na ranggo. Panipi. Sumang-ayon din si Gurgen, na nagsasabing, magsama tayo. Inisip ni James ang ilang sandali at sinabing, narito ang aking plano. Nais kong mag-set up ng isang pormasayon sa paligid ng eroplano ng Endlos upang maprotektahan ito mula sa mga panghihimasok. Ang pagbuo ay, pigilan din ang mga nabubuhay na nilalang ng Endlos na malayang umalis. Ang isa ay dapat kahit papaano. Sa pinakamataas na ranggo upang mabuhay sa iba pang mga eroplano. Kaya, papayagan ko lang ang mga iyon. Naabot ang pinakamataas na ranggo upang umalis. Panipi. Sige. Ang mungkahi ni James ay nagkakaisa na tinanggap. Ipinaliwanag ni James, bukod sa aming 3 na nakarating sa soberanya. Ranggo. Mayroon ding Thea, Taran, at Wyatt. Kung walang nangyayari, ito ang bungkos sa amin na patungo sa gitnang eroplano. Kailangan ko ring makipag-usap sa kanila tungkol dito. Panipi. Inihayag ni Haring Marsyas ang kanyang kamay at sinabing, sige. Hihintayin ka namin rito. Well. Umalis nang magkasama sa sandaling naayos mo na ang lahat sa Endlos. Panipi. Sa pamamagitan ng paraan, biglang naisip ni James ang isang bagay at tinanong, paano ginagawa ito ni Hetsema? Araw. Panipi. Nakatulig si Haring Marsyas, gumagawa siya ng mabuti at patuloy na nagpapabuti. Siya ay pamamahala ng sekta ng Orstellan at ang mga distrito ng Endlos. Dagdag pa, siya ay may talento. Madali niyang linangin ang anumang bagay na may ilang mga payo lamang. Panipi. Sinabi ni James, ibig kong sabihin ang kanyang kaisipan. Sumagot si Haring Marsyas, lumaki siya ng puot at sama ng loob. Sa kabutihang palad, siya ay gumagawa ng mas mahusay pagkatapos na si Yemima ay na-reincarnated. Marami siyang potensyal. Ako. Sure makakamit niya ang magagandang bagay sa lalong madaling panahon. Panipi. Nakaramdam si James ng katiyakan ni Haring Marsyas. Nag-alala siya. Bababa si Hetsema sa maling landas. Sa kabutihang palad, ang kanyang mga alalahanin ay hindi kinakailangan. Inaalis ko muna ang aking pag-iwan. Si James ay hindi na natili sa sekta ng Orstellan ng matagal at mabilis na naglakbay sa Mount Hazif upang makita si Taran. Matapos malaman ang tungkol sa plano ni James na pumunta sa gitnang eroplano, agad si Taran. Sumang-ayon. Palagi niyang nais na bisitahin ang gitnang eroplano at matugunan ang mga powerhouse doon. Pagkatapos, nagpunta si James upang hanapin si Wyatt.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5159. Isang magandang babae ay nakaupo sa isang posisyon ng lotus sa loob ng isang yungib sa isang nyebe. Bundok sa isang tiyak na distrito ng Endlos. Pinino niya ang isang bihirang nyebe. Lotus. Ang isang taong may edad na sa isang kulay abo na balabal ay tahimik na tumayo, pinoprotektahan siya. Bigla, naramdaman niya ang isang bisita at agad na nag-teleport sa labas ng yungib. Nakatayo na si James sa rurok ng isang bundok na tinakpan ng nyebe. Lumitaw si Wyatt sa isang bundok na nasa tapat niya. Ang dalawa ay nakatitig sa isa't isa. Pagkatapos, mahinahon na tanong ni Wyatt, ano ang nagdadala? Dito ka, panipi. Ang Central Plains Jew Academy ay nagbigay sa akin ng isang paanyaya at nais. Upang mag-recruit ako bilang isang alagad. Plano kong magtipon ng isang pangkat ng mga powerhouse mula sa ang Endlos upang magtungo sa gitnang eroplano ng magkasama. Dumating ako upang tanungin kung interesado ka. Panipi. Ipinaliwanag ni James ang kanyang hangarin. Si Wyatt ay naiintriga sa pagkakataon ngunit bahagyang nag-aalangan. Ang Endlos ay napakalaki, gayunpaman ito ay wala kumpara sa iba pang mga eroplano. Gusto niyang makipagsapalaran sa gitnang eroplano. Gayunpaman, hindi niya nais na isuko ang kanyang kasalukuyang buhay. Nanatili siya sa muling pagkakatawang tao ni Yemima. Ang kanyang mga araw ay mapayapa at kasiya siya. Matapos isaalang-alang ito, sumagot siya, manatili ka rito. Pupunta ako sa gitnang eroplano. Matapos kong masiyahan sa aking kasalukuyang buhay. Panipi. Sa ngayon, masaya si Wyatt sa kanyang buhay. Kaya, inaasahan na ni James ang sagot ni Wyatt. Sa katunayan, nais ni James na magkaroon ng isang powerhouse na manatili sa eroplano ng Endlos at kumuha pangangalaga dito. Ang pagtanggi ni Wyatt na magtag ay ang perpektong kinalabasan. Sinabi ni James, pagkatapos naming umalis, mangyaring alagaan ang eroplano ng Endlos. Hindi mo na kailangang alagaan ang lahat ng mga bagay na walang kabuluhan, ngunit kung may mangyayari sa isang bagay, umaasa ako sa iyo upang mamuno sa sitwasyon. Ibinigay iyon. Tumanggo si Wyatt. Nawala si James mula sa bundok na tinakpan ng nyebe ngunit nag-iwan ng mensahe para kay Wyatt. Paalam para sa ngayon. Makikita kita sa gitnang eroplano. Ang boses ni James ay sumigaw at unti-unting nawala. Matapos makipagkita kay Wyatt, bumalik si James sa korte ng makalangit na universo. Maraming tao ang nagtipon sa korte ng langit. Tiningnan ni James ang lahat sa bulwagan at sinabi, plano kong umalis. Ang Endlos upang magtungo sa gitnang eroplano. Panipi. Matapos ang palm na ito, walang alam kung kailan sila magkikita muli. Gusto kong dalhin ang lahat sa akin sa Central Plainy. Gayunpaman, mapanganib ito. Imposibleng mabuhay kung hindi sa pinakamataas na ranggo. Ang boses ni James ay sumigaw sa buong bulwagan. Magtatayo ako ng isang selyo sa paligid ng eroplano ng Endlos. Ang sinumang pumasok sa pinakamataas na ranggo ay maaaring dumaan sa selyo at maglakbay sa gitnang eroplano. James, ako. Si Thea ay may isang nag-aalangan na ekspresyon. Ano ang mali? Lumingon si James kay Thea. Tiningnan ni Thea ang kanilang mga anak at sinabing, nag-aatubili ako na makibahagi sa aming mga anak ngayon. Paano ka magtungo sa gitnang eroplano? Ito. Sumimangot si James. Plano niyang maglakbay kasama si Thea sa gitnang eroplano. Malawak at mapanganib ang gitnang eroplano, kaya nag-aalala siya na hindi niya makikipagtagpo sa kanya pagkatapos makarating doon. Kasabay nito, natatakot siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5160. James ay lumingon din sa kanilang mga anak at nakita ang kanilang mga malungkot na ekspresyon. Agad siyang nag-aatubili na umalis. Gayunpaman, kinakailangan. Kahit na maaari silang mabuhay ng mapayapa sa Endlos ng ilang oras, hindi ito tatagal magpakailanman. Kailangan niyang makakuha isang foothold sa iba pang mga eroplano upang matiyak ang kapayapaan ng kanyang pamilya. Inikat niya ang kanyang kamay, at maraming mga mahiwagang inskripsyon ang lumitaw, pagkatapos ay lumulutang patungo sa kanyang mga anak. Ang mga inskripsyon na ito ay naglalaman ng mga pamamaraan ng paglilinang ng ilan sa mga pinakamahusay na supernatural na kapangyarihan mula sa gitnang eroplano. Pag-aralan ang mga ito ng maayos,
At magiging kapaki-pakinabang ito kapag sa wakas ay maglakbay ka sa gitnang eroplano. Panipi. Sa nakaraang buhay ni James, halos mawala siya sa mga kamay ng kanyang mga kaaway. Bagaman siya ay hindi nakuha ang kanyang lakas, mayroon siyang mga alaala sa kanyang nakaraan. Dati siya sa rurok ng Marshal Celestial Rango at isa sa pinakamalakas na powerhouse sa lahat ng mga eroplano. Nililinang niya ang hindi mabilang na mga supernatural na kapangyarihan sa kanyang nakaraang buhay, na ang lahat ay pambihira. Nag-convert siya ng ilan sa mga pamamaraan ng paglilinang ng supernatural na kapangyarihan sa mga inskripsyon at ibinigay ito sa kanyang mga anak. Pagkatapos, hinaplos niya ang mukha ni Thea at sinabing, dahil nais mong manatili dito ngayon, igagalang ko ang iyong nais. Halika sa gitnang eroplano tuwing naramdaman mo ito. Hayaan ni James ang mukha ni Thea. Pagkaraan nito, tinawag niya ang isang inskripsyon at ibinigay ito kay Thea, na nagsasabing, kunin mo ito. Maaari mo itong gamitin upang hanapin ako pagdating mo sa gitnang eroplano. Sige, tumanggo si Thea. Kinuha niya ang inskripsyon at nagpaalam kay James. Inscan ni James ang bulwagan, tinitingnan ang bawat isa sa lahat na naruroon. Maghintay ka sa akin, James. Magsusumikap ako at magsisikap na pumasok sa pinakamataas na ranggo sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, hahanapin kita sa gitnang eroplano. Si Henry ang unang sumire sa katahimikan. Lumapit si Henrik at sinabi ng walang pag-asa, sa wakas ay dumating na. Sa gitnang eroplano, itutuon ko ang paglilinang upang makasama kita sa gitnang eroplano sa lalong madaling panahon. Panipi. Sinabi ni Yardos, hintayin mo ako, James. Matapos tingnan ang mga mukha ng lahat, umalis si James sa bulwagan. Mag-iiwan ako ng ilang mga supernatural na kapangyarihan na nilikha ng ilang makapangyarihang Panginoon ng mga eroplano. Sa buong Endlos, hindi ako maaaring maging bias at iwanan lamang ito sa mga tao. Ito ay maging sa iyo upang hanapin ang mga ito. Panipi. Ang boses ni James ay sumigaw, at isang mahiwagang inskripsyon ang lumitaw sa korte ng makalangit ng lahi ng tao. Ito, sa kabilang banda, ay isang supernatural na kapangyarihan na tinatawag na Genesis Path na banal na kasulatan. Naglalaman ito ng landas ng Genesis ng lahat ng mga eroplano. Kung pinagkadalubhasaan mo ang Genesis Path banal na kasulatan, makakakuha ka ng mas malawak na pananaw, at mapapalakas nito ang iyong pag-unlad ng malaki. Tutulungan ka rin nitong maabot ang Marshal Celestial Rango. Panipi. Unti-unting nawala ang tinig ni James. Bagaman aalis siya sa Endlos, siya ay nag-iwan ng isang mahusay na kayamanan para sa mga tao. Ang banal na kasulatan ng Genesis ay ang kanyang habang buhay na paglikha sa kanyang nakaraang buhay. Nilikha niya ito matapos na maging inspirasyon ng iba't ibang mga landas ng Genesis ng iba pang mga eroplano. Iniwan niya ang supernatural na kapangyarihan ng kanyang sarili para sa kanila. Kung tungkol sa kung magkano ang maiintindihan nila, nasa sa kanila ito. Ang ilang mga kababaihan ay tumayo sa pangunahing bulwagan na bigo. Sa huli, kailangan pa rin niyang umalis. Si Wayria, na nagsuot ng lilang damit, nagbuntong hininga. Maraming iba pang mga kababaihan ay nagsusuot din ng mga malungkot na ekspresyon. Gayunpaman, alam nila na hindi sila nakalaan upang magkaroon ng mas malalim na relasyon kay James. Lumakad si Shena kay Thea at sinabing, Brianna, aalis ako sa korte ng langit. Matagal na akong nanatili dito, at tungkol sa oras na lumabas ako upang galugarin. Kailangang makahabol sa iyo at ipasok ang pinakamataas na ranggo. Matapos magbid ng palm, umalis si Shena. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5161. Thea. Lumapit si Maxine. Tumalikod si Thea sa kanyang direksyon at binati siya. Maxine.1, aalis din ako. Magkita tayo agad. Hinawakan ni Maxine ang kanyang mga kamay at lumingon. Marami sa mga tao ang umalis sa korte ng langit. Pansamantalang ligtas ang Endlos. At nais nilang sakupin ang pagkakataon upang galugarin ito. Sa sandaling iyon, biglang naramdaman ni Thea ang isang lampara ng langis sa madilim na mundo na konektado. Sa Endlos, ang lampara ng langis ay pinalitan at naglabas ng isang malabong ilaw, bahagyang nag-iilaw. Ang madilim na daigdig, iyon ang lampara ng langis ng Emperor Raya. Nagulat si Thea matapos maramdaman ang lampara ng langis.
Siya ay may isang hindi malinaw na kaalaman tungkol dito. At alam na iniwan ito ni Emperor Raya. Matapos masugatan ni Emperor Raya, matagumpay na pinilit ang extraterrestrial army na umatras. Gayunpaman, hinabol niya ang dakilang commander. Inisip ni James na si Emperor Raya ay umalis na sa Endless at pumasok. Ang gitnang eroplano, ang lampara ng langis na naiwan niya sa madilim na mundo ay kumilos bilang A. Gabay para sa mga susunod na henerasyon. Gayunpaman, tila mali ang haka-haka ni James. Naramdaman ni Thea ang isang bagay na pamilyar sa lampara ng langis, at nakakonekta ito sa isang tiyak na kapangyarihan sa kanyang katawan. Bigla, nawala ang ilaw ng lampara ng langis. Sinubukan ni Thea na makita ito muli ngunit hindi ito mapakinabangan. Kahit na natagpuan niya ito na kakaiba, hindi siya nagpatuloy sa pagsisiyasat pa. Samantala, dumating si James sa sekta ng Orstellan. Sina Haring Marcy Ice, Gaius, Virgin, at Taran ay nagtipon na, naghihintay sa kanya. Swoosh! Isang light ray ang nahulog sa lupa, at lumitaw si James sa harap nila. Ang apat na lalaki ay sabay-sabay na sinabi, narito siya. MHM. Tumanggol si James. Tinanong ni King Marcy Ice, naayos mo na ba ang lahat dito? Halos tapos na ako. Kailangan ko lang mag-set up ng isang porma sayon. Mangyaring maghintay para sa akin ng kaunti pa. Well, umalis pagkatapos kong i-set up ang porma sayon upang maprotektahan ang Endless. Sige. Iniwan ni James ang sekta ng Orstellan at nagsimulang i-set up ang pagbuo. Bagaman ang kanyang kasalukuyang base ng paglilinang ay limitado, mayroon siyang mga alaala sa kanyang nakaraang buhay. Kaya, ang kanyang pagbuo ay hindi maaaring masira kahit sa pamamagitan ng isang powerhouse sa ang ranggo ng Celestial mula sa labas. Gayunpaman, isang powerhouse sa soberanya. Maaaring iwanan ng ranggo ang eroplano ng Endless mula sa loob. Matapos ay set up ang porma sayon, inalis ni James ang kanyang kamay at tinawag ang ilang mga inscription na naglalaman ng mga supernatural na kapangyarihan. Ang mga inscription ay lumipad sa eroplano ng Endless. Alam ni James na imposible para sa kanya na bumalik sa Supremacy. Dahil siya maaaring lumikha ng Supremacy, tiwala siya sa paglikha ng isa pang makapangyarihan. Eroplano. Nais niya na ang eroplano ng Endless ay maging isang malakas na pag-aerial sa gitna ng hindi mabilang na mga eroplano sa hinaharap. Ang supernatural na kapangyarihan na naiwan niya sa mga tao ay maaaring makatulong sa kanila na maabot ang Martial Celestial Rango. Tulad ng para sa iba pang mga supernatural na kapangyarihan na naiwan niya sa buong Endless ay makakatulong sa mga magsasaka na maabot ang mahusay na ranggo ng langit. Ang Endless ay magiging mapayapa sa loob ng ilang oras at hindi may invaded ng mga dayuhang kaaway. Ito ay magdadala sa isang maunlad na panahon, at maraming mga powerhouse ang gagawin. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5162. Pagkatapos ay nakumpleto ni James ang lahat, bumalik siya sa sekta ng Orstellan sa makipagtagpo kay Haring Marcy Ice at iba pa. Sa sandaling muling magkasama sila, hindi na sila nagtagal at agad na umalis. Mabilis silang pumasok sa madilim na mundo at tumungo patungo sa gitnang eroplano. Sa isang lugar sa Endless, isang tao ang tumayo sa gitna ng isang lungsod at tumingin sa madilim na mundo. Swoosh! Isang babae ang lumitaw at tumawag sa kanya, Winton. Tumingin si Winton kay Zella at sinabi na nakangiting, masaya ako na iniisip mo pa rin ako. Bilang kapatid mo, Panipi, mainit na sagot ni Zella, kahit na sino ka sa nakaraan mong buhay, ikaw ang aking kapatid sa buhay na ito. Sa pamamagitan ng paraan, naalala ni Winton ang isang bagay at tinanong, maaari mo bang makita ang mga pinagmulan ni James? Tiningnan siya ni Zella at tinanong, bakit ka nagtanong? Naisip ni Winton ng ilang sandali at sumagot, may pakiramdam ako na siya ay isang pambihirang. Siya ay masyadong mahiwaga. Bukod dito, kakaiba para sa dakilang nakatatanda na biglang mag-reincarnate. Hindi ako makapaniwala. Ang isang powerhouse sa Sovereign Third Rango ay pipiliin lamang na muling magkakatulad. Panipi. Umiling-iling si Zella at sinabing, hindi ko siya makita. Kalimutan mo ito. Inihiwalay ni Winton ang paksa at sinabing, dapat kang bumalik, Zella. Kailangan kong ipagpatuloy ang pag-neutralize sa akin ngayon. Pagkatapos kong magawa, babalik ako sa Emmer Island.
Malumanay na hinimok ni Winton ang kanyang kamay at kinaladkad ang kanyang nasugatan na katawan. Tahimik na pinapanood siya ni Zella na lumakad palayo, at pagkatapos ay umalis din siya. Samantala, nakaupo si Zizel sa pangunahing bulwagan ng mga tadhana. Itinaas niya ang kanyang baba at tumingin sa labas ng isang nababato na ekspresyon. Nakakainis ang kanyang magandang mukha. Bumantong hininga siya at nagbulong, si James at ang iba pang mga powerhouse ay umalis na. Sa teoryang ito ang perpektong oras para sa akin na lupigin ang mga Endlos. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, wala akong pagnanais na gawin ito. Panipi. Si Zizel ay nasa mababang espiritu. Naghihintay siya kay James at sa iba pa na umalis. Ngayon na wala na sila, hindi na siya nag-uudyok na lupigin ang mga Endlos at nababato sa kanyang kasalukuyang buhay. Dapat ko bang iwanan ang eroplano ng Endlos at suriin din ang iba pang mga eroplano? Nagbulong si Zizel. Tumayo siya at iniwan ang pangunahing bulwagan ng mga Dooms. Pagkatapos, tumungo siya sa madilim na mundo at nakarating sa selyo na inilagay ni James sa paligid ng Endlos. Ang mga magsasaka lamang na nakarating sa pinakamataas na ranggo ay pinapayagan na dumaan sa selyo. Gayunpaman, pinamamahalaang ni Zizel na gawin ito nang walang anumang mga paghihirap. Samantala, ang partido ni James ay nasa madilim na mundo. Habang naglalakbay sa kadiliman, isang tinig ang sumaire sa katahimikan. Sinabi ni Gaius, "James, dapat mo kaming maikli ang tungkol sa recruitment ng Jew Academy." Dagdag pa ni Gurgen, dapat mo muna kaming pasukin." Ipinaliwanag ni James, ang Jew Academy ay nagpadala ng isang pangkat ng mga alagad sa iba pang mga eroplano upang maghanap ng mga mahuhusay na powerhouse at ibigay ang mga paanyaya. Ang mga nakatanggap ng isang paanyaya ay may exempt mula sa pagtatasa at may recruit kaagad. Gayun din, sa paanyaya, maaari kong dalhin ang iba na makibahagi sa pagtatasa. Hindi mahalaga kung ano ang mga resulta ng mga pagtatasa, kahit na ang lahat ay natalo, hindi bababa sa isang buhay na pagkatao mula sa pagtatasa ay may recruit bilang isang alagad. Ang pagtatasa ay napaka-prangka din. Ito ay isang labanan sa pagitan ng iba't ibang mga eroplano. Ang sinumang nakatayo ay may recruit bilang isang alagad at gantimpala ng mapagbigay. Panipi. Maikling ipinaliwanag ni James ang nilalaman ng paanyaya. Tinanong ni King Marcy Ice, "May pagkakataon ba tayo?" Tumugon si James, "Syempre. Maliban sa akin, ikaw ay nasa pinakamataas na ranggo. Sa napakalakas na partido, kahit na hindi tayo mataas sa pagtatasa, hindi ito magiging problema para sa ating lahat na maging mga alagad." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5163. Kami ang pinakamahusay sa eroplano ng Endlos. Ito ay mainip na maging mga ordinaryong alagad. Dapat nating pagsisikap na maging ang pinakakapansin-pansin ng mga recruit. Panipi. Asang-ayon ako. Dapat tayong magtulungan upang magranggo muna sa pagtatasa. Ang Gaius, Gurgen, Taran at King Marcy Ice ay tiwala at masigla. Si James, sa kabilang banda, ay ngumiti sa kanilang mga puna. Wala silang ideya kung paano nakakakilabot ang gitnang eroplano mula nang ginugol nila ang lahat. Ang kanilang buhay sa Endlos. Mula sa pagdampenang ng kanilang kumpiyansa. Di nagtagal, dumaan sila sa hadlang ng gitnang eroplano. Isang malakas na enerhiya ng langit at lupa ang bumagsak sa kanila. Sa kabila ng pagiging nasa pinakamataas na ranggo, ang grupo ay natigilan upang mahanap ang kanilang sarili na durog ng puwersa. Ang enerhiya ng langit at lupa dito ay napakalakas. Panipi. Nararamdaman ko ito ay mapang-api na presyon. Kaya ito ang sentral na eroplano. Lahat ay nagulat. Tumango si James at sinabing, "Oo. Nasa gitnang eroplano kami. Gayunpaman, nasa rehiyon lamang kami ng hangganan. Kahit na ang enerhiya ng langit at lupa dito. Malakas, wala ito kumpara sa gitnang rehiyon." Panipi. Maghintay, James. Lohikal na nagsasalita, ginugol mo rin ang iyong buong buhay sa Endlos. Eroplano. Paano mo malalaman ang tungkol sa gitnang eroplano? Tinitigan ni Haring Marcy Ice si James. Ngumiti si James ng mahina bilang tugon. Boom! Bigla, isang malakas na tunog ng tunog ang nagmula sa malayo. Pagkatapos, ang isang crack ay agad na kumalat sa pamamagitan ng walang bisa.
Pinakawalan ni Haring Marcy Ice ang kanyang mga kapangyarihan ngunit hindi mapunit ang gitnang. Walang bisa ang eroplano. Nag-click siya sa kanyang dila at sinabing, ang puwang dito ay matigas. Kahit na sa kapangyarihan ng soberanong unang ranggo at ang 16 na ranggo ni Marcy Ice Path. Hindi ko mabuksan ang walang bisa. Gayunpaman, ang mga tao sa labanan ay pinamamahalaang upang lumikha ng tulad ng isang malaking puwang sa walang bisa. Gaano sila kalakas? Panipi. Sinubukan din ni Gaius, Gurgen, at Taran ang kanilang mga kapangyarihan. Gayunpaman, nagulat sila matapos mabaigo na mapunit ang walang bisa. Sumimangot si James at sinabing, ang mga ito ay mga powerhouse sa ranggo ng Celestial. Dapat tayong mag-ingat. Ang isang powerhouse sa ranggo ng Celestial ay nasa tuktok ng hierarchy sa gitnang eroplano. Matapos umalis sa eroplano ng Endlos, ang ating lakas ay hindi. Anumang bagay nakahanga-hanga dito. Nasa ilalim kami ng kadena. Dapat tayong lumibot sa larangan ng digmaan at iwasang makisali. Kung hindi man, ang mga kahihinatnan. Magiging malubha. Panipi. Sa mga powerhouse sa ranggo ng Celestial na nauna sa kanila, nagpasya si James na lumibot sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, biglang tumigil si James matapos na madama ang isang malakas na enerhiya. Ano ito? Tumingin si Taran kay James. May isang holy herbs ng Genesis. Si James ay may nakakaintriga na ekspresyon. Tinanong ni King Marcy Ice, ano ang isang holy herb ng Genesis? Ipinaliwanag ni James, ang Genesis ay isang napakamahiwagang pag-iral. Maaari silang magbago sa mga eroplano, ngunit maaari rin silang umusbong sa mga halamang gamot sa Genesis. Sa una, nais ni James na maiwasan ang pagsangkot sa labanan. Gayunpaman, ang Genesis Holy Herb ay lubos na makikinabang sa kanya ngayon. Sinabi ni Gaius, kalimutan mo ito. Dalawang powerhouse sa ranggo ng Celestial ang lumalaban ng tama. Ngayon sa aming kasalukuyang lakas, masisira tayo sa pamamagitan ng permitting shockwaves bago tayo makalapit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5164. Ang Genesis Holy Herb ay isang mahiwagang pagkakaroon, ngunit dalawang powerhouse ay pakikipaglaban dito. Sila ay nasa pinakamataas na ranggo lamang, at imposible ang battlefield. Bago pa man sila makalapit, magiging sila napukaw ng mga shockwaves. Inalis din ni Haring Marcy Ice si James, hindi namin makagambala sa labanan, hayaan ang pag-agaw ng Holy Herb na Genesis mula sa kanila. Kahit na, ayaw sumuko si James. Hindi pa siya pumasok sa soberanong ranggo pa. Bagaman madali niyang magawa ito sa kanyang kasalukuyang base ng paglilinang, kakailanganin ng maraming trabaho upang mapabuti pagkatapos. Matapos ang maikling pagsasaalang-alang nito, sinabi ni James, sige na wala ako. Magsasaka ako. Isang plano upang maaga ang Holy Herbs ng Genesis. Ito ay magiging malaking tulong sa akin. Pupunta ako upang subukang makuha ito. Kung ang isang pagkakataon ay hindi lumitaw, aalis ako upang muling makasama sa iyo ang mga lalaki. Panipi. Inihayag ni James ang kanyang kamay, tinawag ang ilang mga inskripsyon, at ibinigay ito sa kanyang mga kasama. Panatilihin ang mga inskripsyon na ito upang mahanap ko kayo. Nag-aalala si Taran, paano ang tungkol sa pagkalimot dito, James? Ang dalawang ito ay mga powerhouse sa ranggo ng Celestial. Hindi ito madaling agawin ang Holy Herb mula sa kanila. Kung ikaw ay walang pag-iingat, mamamatay ka. Pumasok si Haring Marcy Ice, na nagsasabing, tama siya. Nakarating na kami sa gitnang eroplano. Ito ay isang malawak at walang hanggan na lugar. Maraming mga kayamanan dito. Sigurado ako na magkakaroon tayo ng pagkakataon na makuha ang mga ito sa hinaharap. Sinubukan ng lahat na iwaksi si James. Nakatulig si James, hindi ako kumikilos ng walang ingat at babalik kong hawakan. Panipi. Mula nang igiit ni James, tumigil ang grupo na subukang kumbansihin siya at umalis sa lugar. Matapos silang umalis, naiwan si James. Hindi siya agad lumapit sa larangan ng digmaan ngunit nanatili sa malayo. Kahit na malayo siya sa larangan ng digmaan, madarama niya ang nakasisindak na kapangyarihan. Permitting ang hangin. Ang pagbabago-bago na dulot ng kanilang kapangyarihan ay agad na mapupuksa siya kung malapit na siya sa larangan ng digmaan. Paano ko ito gagawin? Nawala si James.
Ang isang holy herb na Genesis ay mahirap dumaan, kaya't kahit na ang mga powerhouse sa ranggo ng Celestial ay labis na nakipaglaban dito. Alam ni James na ang kanyang ranggo ng paglilinang ay kukunan ng hindi bababa sa pinakamataas na ika-6 na ranggo kung nakuha niya ang holy herbs ng Genesis, at makatipid ito sa kanya ng maraming oras. Nagtataka ako kung ang pangalang Lord Supremos ay mayroon pa ring impluwensya sa gitnang eroplano. Ngunit, kung gagamitin ko ang pangalang Lord Supremos, kung gayon ang balita tungkol sa pagiging reincarnated ay kumakalat. Ito ay nakakaakit ng maraming mga kaaway ko, at magiging mahirap ito. Panipi. Si James ay nasa isang problema. Tinimbang niya ang kalamangan at kahinaan. Sa huli, nagpasya siya upang kunin ang panganib. Ang Genesis Holy Herb ay masyadong nakakaakit dahil ito ay makatipid sa kanya ng hindi mabilang na taon ng pagsisikap. Napanood niya ang mabangis na labanan mula sa malayo. Ang kalangitan ay nahati na bukas, at ang mga paligid ay nawasak. Sa gitnang eroplano, ang isang powerhouse sa pinakamataas na ranggo ay hindi mapunit. Ang walang bisa. Ang katotohanan na ang dalawang powerhouse sa labanan ay maaaring maging sanhi ng labis na pinsala na nagsalita ng dami tungkol sa kanilang lakas. Ang labanan ay tumagal ng ilang sandali. Di nagtagal, unti-unting hamupa ang mga alon ng shock. Lihim na binibigyang pansin ni James ang labanan. Parehong mga powerhouse ay hindi makamit ang itaas na kamay laban sa bawat isa. Matapos hamupa ang shockwaves ng labanan, dahan-daang lumapit si James sa larangan ng digmaan. Ang Genesis Holy Herb ay lumulutang sa walang bisa sa unahan niya. Ito ay isang lotus bulaklak na may 9 na makulay na petals. Ang isang lalaki at babae ay makikita na nagpapagamot sa kanilang mga pinsala malapit sa Genesis Holy Herb. Ang taong nasa gitnang may edad ay hindi nasaktan at nasugatan. Sa kabilang banda, ang babae ay may isang kamay na naputol at nasa isang kakilakilabot na estado. Sino ang nandyan? Ang dalawang naramdaman ni James at agad na nakatitig sa kanyang direksyon ng warily. Dahan-daang lumakad si James sa walang bisa at lumapit sa kanila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5165. Kahit na may kapangyarihan sa gitnang eroplano ay makikilala ang dalawang powerhouse. Gayunpaman, si James ay walang kabuluhan tungkol sa kanilang pagkakakilanlan. Itinaas niya ang kanyang kamay at tinawag ang ilang mga inskripsyon. Ang mga inskripsyon ay mabilis na nagbago at nabuo ang isang pattern ng ulap. Ang Supremacy. Panipi. Natigilan ang lalaki at babae matapos makita ang mahiwagang pattern ng ulap. Agad na tumayo ang mga powerhouse at lumuhad sa isang tuhod, hindi binabaliwala ang kanilang mga pinsala. Binati nila siya ng magalang, "Sir." Ang Supremacy ay isa sa mga pinaka-nakasisindak na puwersa sa gitnang eroplano. Ang Supremacy Cloud ay isang representasyon ng Supremacy, at may mga 3 tao lamang na maaaring tawagan ito. Para kay James na tinawag ang pattern ng ulap, maliwanag na siya ay isang tao na makapangyarihan sa Supremacy. Kinalat ni James ang pattern ng ulap at sinabing, "Sapat na iyon. Maaari kang bumangon." Panipi. Maingat na bumalik ang dalawa sa kanilang mga paa. Naglakad si James, tumingin sa kanila, at tinanong, "Ano ang iyong pinagmulan?" Sumagot ang lalaki, "Ako ay lilam mula sa sekta ng Globo." Sumunod ang babae, na nagsasabing, "Ako si Yolanda Jacqueline mula sa ganap na sekta." Nakikita ko. Malinaw na tumanggaw si James. Narinig niya ang dalawang sekta dati. Nagtataka, tinanong ni Shade, "Maaari ba akong magtanong kung sino ang maaari mong maging, Ginoo?" Si Shade ay nasa ranggo ng Celestial. Bagaman ang mga ordinaryong magsasaka sa Endlos ay hindi makaramdam ng ranggo ng paglilinang ni James, madaling sabihin ni Shade si James. Sa ranggo ng pagkumpleto ng Chaos. Sa kabila ng hindi man lang papasok. Ang pinakamataas na ranggo, tinawag ni James ang Supremacy Cloud. Nag-isip siya kung si James ang inapo ni Lord Supremos. Nagtataka rin si Yolanda, "Kukunin ko ang Holy Herb ng Genesis." Hindi sinagot ni James ang tanong ni Shade. Sa halip, hiniling niya na magkaroon ng Holy Herb ng Genesis. Ito, Shade at Yolanda ay sumulyap sa bawat isa. "Ano, may problema ba?" Sinabi ni Yolanda, hindi. "Gayunpaman, nakikipaglaban kami sa aming buhay para dito. Nagpakita ka lang at nais mong i-claim ito."
Dapat mong sabihin sa amin ang iyong pangalan. Sumang-ayon din si Shade, na nagsasabing, tama siya. Hindi mo lamang ito makukuha mula sa amin pagkatapos ipakita sa amin ang Supremacium Cloud. Hindi ba sapat iyon? Sinulyapan sila ni James. Mabilis na sumagot si Shade, and hindi iyon ang ibig kong sabihin. Maaari mo itong kunin, ngunit dapat mong ibigay sa amin ang iyong pangalan kahit papaano, di ba? Kahit na si Shade ay kumilos ng magalang kay James, nag-aatubili siya na isuko lamang ang Genesis Holy Herb. Naramdaman niya na ang ranggo ng paglilinang ni James ay talagang mababa. Kahit na siya ang inapo ni Lord Supremos, tiwala si Shade sa pagpatay sa kanya. Nasa isang liblib na lugar sila ng gitnang eroplano. Hindi mahalaga kung gaano kalakas ang Supremacium, mahirap para sa kanila na masubaybayan ang pumatay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5166. Yolanda ay may parehong mga saloobin. Gayunpaman, hindi sila sigurado kung pinoprotektahan ng mga powerhouse si James sa lihim. Kung iyon ang kaso, haukay nila ang kanilang mga libingan kung gagawa sila ng aksyon. Gayunpaman, ang Genesis Holy Herb ay mahirap makuha. Matagal na silang natigil sa kanilang kasalukuyang ranggo ng paglilinang. Gamit ang Holy ng Genesis, ang kanilang base sa paglilinang ay mapabuti ng malaki, at maaaring magkaroon sila ng isang tagumpay. Nabasa ni James kung ano ang nasa isip nila at nakasimangot. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi ni James, alam mo ba ang tungkol sa panloob na salungatan sa loob ng Supremacium? Ang dalawa ay sumagot ng sabay-sabay, yeah. Ipinaliwanag ni James, ang tagapagtatag ng Supremacium, Lord Supremos, halos namatay sa labanan na iyon. Panipi, hindi ba siya namatay? Natigilan si Shade. Narinig din ni Yolanda ang tungkol sa insidente. Kahit na siya ay sa halip mahina pabalik. Pagkatapos, ang labanan ay nagdulot ng malaki ang kaguluhan. Kaya, imposible para sa kanya na hindi narinig ang tungkol dito. Sumagot siya, inihayag ng kasalukuyang Lord Supremos ang pagkamatay ng ang kanilang tagapagtatag. Panipi, si James ay sumigaw at sinabi, lahat ng nasa gitnang eroplano ay naisip na namatay ako. Gayunpaman, pinagkadalubhasaan ko ang hindi mabilang na mga supernatural na kapangyarihan. Bumalik noon, ang aking kaluluwa ay halos nawasak. Sa kabutihang palad, ang isang maliit na bahagi ng aking kaluluwa ay nagawang makatakas. Na-reincarnated ako at nawala ang lahat. Dapat kong i-claim sila pabalik gamit ang aking sariling mga kamay. Panipi. Panipi tuldok panipi. Shade at Yolanda ay flabbergasted. Why ikaw ang dating Lord Supremos? Kudlit. Ikaw ba si James Caden, ang tagapagtatag ng Supremacium? Ang pagsasakatuparan ay ganap na dumbfounded sa kanila. Matapos ipatawag ni James ang Supremacium Cloud, naisip nila na siya ang inapo ng isang maimpluwensyang figure ng Supremacium. Hindi ito tumawid sa kanilang isipin na ang tao sa harap nila ay ang dating Lord Supremos. Kalmado ang sagot ni James, tama iyon. Ngayon, kailangan ko talaga ang Holy Herb ng Genesis. Makakatulong ito sa akin na mabilis na mabawi ang aking lakas. Maaari kitang bigyan ng dalawang benepisyo. Panipi. Tumingin ang dalawa sa kanya. Dahan-daang sinabi ni James, bumalik lang ako mula sa isang mas mababang ranggo na eroplano, kaya hindi ko pa mailantad ang aking pagkakakilanlan dahil mahina pa rin ako. Kailangan ko ng tulong sa inyong dalawa. Bibigyan kita ng pagkakataon na protektahan ako ng lihim. Matapos kong mabawi ang aking lakas, bibigyan kita ng anuman ang nais ng iyong puso. Hindi niya alam kung sapat ba ang alok niya para sa dalawang powerhouse dati. Siya, nagsusugal si James sa kanyang buhay. Pareho silang naisip, ito ay talagang isang nakakaakit na pagkakataon for them. Si James, ang dating Panginoon na Supremos, ay isang maalamat na pag-iral sa sentral eroplano. Dati siya sa rurok ng ang Martial Celestial Rango at malapit sa pag-abot sa banal na ranggo ng langit. Ang mga pamamaraan ng paglilinang na mayroon ka ng dalawa ay makakatulong lamang sa iyo na maabot ang maagang yugto ng Great Celestial Rank. Mahirap na lumampas iyon, kung sam-asang-ayon ka. Sa aking kalagayan, bibigyan kita ng dalawa ng isang pambihirang pamamaraan ng paglilinang. Kung nagsusumikap ka upang linangin ito,
madali mong ipasok ang Martial Celestial Rango. Si James ay nagpatuloy sa pag-engganyo sa kanila. Dapat mong marinig ang tungkol sa Genesis Path ng banal na kasulatan, di ba? Nilikha ko ito sa aking nakaraang buhay. Ako lang ang mayroon. Perpekto ito. Kung nangangako kang maglingkod sa akin ng ilang oras, ipapasa ko ang landas ng Genesis. Banal na kasulatan sa inyong dalawa. Ito ay magiging mas kapaki-pakinabang kaysa sa Genesis Holy Herb. Panipi. Ang dalawa ay naiintriga nang marinig nila ang tungkol sa mga banal na kasulatan ng Genesis. Ang Genesis Path banal na kasulatan ay isang pambihirang supernatural na kapangyarihan na matagal nang nasa paligid. Gayunpaman, kahit na ang kasalukuyang Lord Supremos ay wala. Pinagkadalubhasaan ito. Ito ay lubos na makikinabang sa kanilang proseso ng paglilinang. Gawin ito. Si Yolanda ang unang nagsalita. Ako rin, mabilis din na sumang-ayon si Shade. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5167. James ay hinalinhan matapos sumang-ayon sina Shade at Yolanda sa alok. Mula ngayon, siya ay protektado ng dalawang powerhouse sa unang yugto ng Great Celestial Rank. Hanggat hindi siya napunta sa problema, maaari niyang malinang ang mapayapa. Si James ay casual na kumalas sa kanyang kamay, at lumitaw ang dalawang inskripsyon. Narito ang una. Bahagi ng Genesis Path banal na kasulatan. Regular akong bibigyan ka ng mga bahagi nito. Hanggat kayong dalawa ay manatiling tapat, maaari mong makuha ang kompletong bersyon ng Genesis Path banal na kasulatan. Panipi. Magaling si James na manalo sa puso ng mga tao. Kung hindi man, ang Supremacium ay hindi magiging isa sa mga pinakakakilakilabot na puwersa ng eroplano. Masayang-masaya ang dalawa at mabilis na kinuha ang mga inskripsyon. Pinaalalahanan sila ni James, gayon din, mahalaga na huwag ilantad ang aking pagkakakilanlan. Kung kayong dalawa, hayaan ang salita na lumabas, baka magkaroon ako ng problema. Gayunpaman, makakaligtas pa rin ako. Kapag nabawi ko ang aking lakas, papatayin ko kayong dalawa at hindi ko malaya ang iyong mga sekta. Panipi. Karamihan. Ipinangako ko na hindi kahit nasabihin ng isang salita. Pareho silang nanumpa na panatilihing lihim ang pagkakakilanlan ni James. Sinabi muli ni James, sa unang bahagi ng landas ng Genesis. Banal na kasulatan, nag-iwan ako ng ilang mga inskripsyon na magagamit ko upang makipag-ugnay sa inyong dalawa. Kapag kailangan ko tulong, kayong dalawa ay dapat magpakita sa lalong madaling panahon. Panipi. Naunawaan. Sure bagay. Inihayag ni James ang kanyang kamay at sinabing, sige, maaari kayong dalawa ngayon. Hindi mo na kailangang patuloy na sundin ako. Ang mga powerhouse na umabot sa ranggo ng Celestial ay malakas. Kahit na sila ay malayo, madali nilang maabot si James ng mabilis. Kaya, hindi nag-aalala si James. Bukod dito, hindi niya nais na sila ay patuloy na sumusunod sa kanya sa paligid. Mabilis na umalis ang dalawa sa lugar. Pagkatapos, inalis ni James ang Holy Herbs ng Genesis at umalis din. Matapos umalis si James sa lugar, bumalik sina Shade at Yolanda. Tumingin si Shade kay Yolanda at tinanong, ngayon lang, pinaplano mo bang kumilos? Tumanggaw si Yolanda at sinabi, iniisip kong makuha at ibigay siya sa kanya. Ang kasalukuyang Lord Supremos. Gayunpaman, natatakot ako na ang kasalukuyang Lord Supremos ay tapat pa rin sa kanya. Panipi. Sinabi ni Shade, nais ko ring makuha siya at pilitin siyang ibigay ang banal na kasulatan ng Genesis Path pati na rin ang iba pang mga supernatural na kapangyarihan na kanyang pag-aari. Gayunpaman, pinigilan ko. Sa palagay ko ang pagsunod sa kanya ay magiging mas mahusay kaysa sa pagkuha o pagpatay sa kanya. Panipi. Well, makakahanap ako ng isang lugar upang pagalingin muna ang aking mga pinsala. Pagkatapos, pupunta ako sa pamamagitan ng Genesis Path banal na kasulatan. Panipi. Matapos ang maikling pag-uusap, umalis si Yolanda. Ang Shade ay hindi rin tumatagal sa lugar. Samantala, mabilis na nagmadali si James upang muling makasama ang kanyang mga kasama sa paanan ng A. Espiritual na bundok. Matapos makita ng ligtas si James, tumayo si Gaius at ang iba pa. Tinanong ni Taran, paano ito napunta? Ayos ka ba? Nagtanong din si King Marcy Ice, nakuha mo ba ito?
Bagaman mahirap na makuha ang isang bagay mula sa mga kamay ng dalawang powerhouse sa ranggo ng Celestial, napaka-misteryoso ni James. Sa gayon, si Haring Marcy Ice ay may pananalig sa kanya. Napangiti si James ng matagumpay. Siya ay casual na kumalas sa kanyang kamay, at ang Genesis banal. Lumitaw si Herb. Lahat ay nagulat matapos na madama ang mahiwagang kapangyarihan ng Holy Herb ng Genesis. Malaki ang sinabi ni James, pinaayos natin ito ng magkasama. Dahil iniwan nila ang eroplano ng Endless, nais ni James na ibahagi ang mga benepisyo sa kanila. Kahit na maabot niya ang soberanong ikalimang ranggo kung siya. Pinino ang Genesis Holy Herb na nag-iisa, walang silbi para lamang sa kanya na maging makapangyarihan. Kailangan niya ang kanyang mga kasama upang maging malakas din. Sinabi ni James, sa enerhiya ng Holy Herb ng Genesis na ito, dapat nating maabot ang soberanong pangalawang ranggo. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5168. Bawat isa ay natigilan sa mga salita ni James. Ang Genesis Holy Herb ay isang bihirang at mahalagang item, subalit nais ni James na ibahagi ito sa kanila. Napansin ni James ang kanilang nakagulat na mga ekspresyon at sinabi na nakangiting, kahit na ito ay isang bihirang herb, kami ay isang koponan. Ikaw ay may malaking potensyal na maabot ang soberanong ranggo habang nasa isang mas mababang ranggo na eroplano. Hanggat mayroon kang sapat na mga mapagkukunan, ikaw ay magiging talagang malakas. Panipi. Ang kanyang mga kasama ay may talento, at alam niyang bibigyan sila ng mahusay tulong sa hinaharap. Lahat sila ay tumingin kay James ng pasasalamat. Sinabi ni James, sige, maghanap tayo ng isang lugar upang linangin. Inscan niya ang lugar at natagpuan ito na isang angkop na lugar. Sa pamamagitan ng isang alon ng kamay, nag-set up siya ng isang pormasayon upang hadlangan ang kanilang mga ores mula sa pagtagas. Sa labas, ito rin ay isang pagbubuo ng oras, pag-save sa kanila ng maraming oras. Ang Genesis Holy Herb ay lumulutang sa hangin, at ang grupo ay nakaupo sa isang lotus na posisyon. Sa paligid nito, mayroon akong isang mahusay na supernatural na kapangyarihan upang ibahagi. Tiningnan ni James ang kanyang mga kasama at tinawag ang isang inskripsyon. Lahat ay tumingin sa inskripsyon na lumulutang sa harap ni James. Tinanong ni King Marcy Ice, ano ito? Ipinaliwanag ni James, tinatawag itong Genesis Path Banal. Landas ng hindi mabilang na mga eroplano. Ito ay isa sa mga pinakamahusay na supernatural na kapangyarihan sa gitnang eroplano at makikinabang sa iyo ng malaki. Magtrabaho ng husto upang linangin ito. Panipi. Tumango ang lahat bilang tugon. Pagkaraan nito, sinimulan ng pangkat na sumipsip ng enerhiya ng Holy Herb ng Genesis at nauunawaan ang banal na kasulatan ng Genesis. Nagsimula ring linangin si James. Naabot na niya ang pagkumpleto. Ang ranggo ng Chaos kumpletuhin at isang hakbang ang layo mula sa pinakamataas na ranggo. Sa gayon, ang paggawa ng isang tagumpay sa susunod na ranggo ay medyo madali. Ang Genesis Holy Herb ay naglabas ng isang nakasisilaw na ilaw at malakas na enerhiya. Ang enerhiya ay nagkalat sa 5 at hinihigop ng grupo. Sa sandaling hinihigop ni James ang enerhiya ng Holy Herb ng Genesis, ang kanyang enerhiya sa dugo churned, at isang malakas na puwersa na dumaloy sa kanyang katawan. Boom! Ang tunog ng isang pagsabog ay nagmula sa kanyang katawan. Ito ay sanhi ng lakas ni James na sumisira sa hadlang ng kanyang ranggo. Aura ni James. Skyrocketed sa sandaling nangyari ang pagsabog, at isang multicolored light ray na naglalaman ng enerhiya ng langit at lupa ay nahulog mula sa kalangitan. Ang katawan ni James ay sumailalim sa isang pagpapahusay. Matapos matagumpay na pumasok sa soberanong ranggo, ang kanyang pisikal na katawan ay napabuti din. Ipinagpatuloy niya ang paglilinang at pagsipsip ng enerhiya ng Holy Herb ng Genesis upang mapahusay ang kanyang lakas. Di nagtagal, nagpunta siya mula sa maagang yugto ng Sovereign Ranggo hanggang sa huli na yugto. Patuloy na nagpapabuti si James hanggang sa hindi niya sinasadyang naabot ang soberanong unang ranggo. Pagkumpleto. Sa huli, pinasok niya ang sinira sa soberanong pangalawang ranggo. Pagkatapos, siya, sa wakas ay tumigil sa kanyang paglilinang. Kahit na ang Genesis Holy Herb ay mayroon pa ring maraming lakas na naiwan, tumigil si James.
Sumisip-sip nito at iniwan ang nalalabi para sa kanyang mga kasama. Tumingin si James sa kanyang mga kasama. Nakakakita ng mga ito ng buong puso, siya. Hindi nag-abala sa kanila at naglakad palabas ng pormasayon. Umupo siya sa isang malaking bato. At tumingin sa distansya ng pensibo. Tahimik na lumipas ang oras, at isang panahon ang nawala sa isang mata. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5169. Countless epoch ay lumipas sa loob ng pormasayon. Naghihintay si James sa labas ng pormasayon para sa isang panahon. Di nagtagal, ginawa ni Gaius isang pambihirang tagumpay sa soberanya. Pangalawang ranggo. Tapos ka na. Tumingin si James kay Gaius, na naglalakad palabas ng pormasayon, at nagtanong habang nakangiti, paano ito napunta. Gaius sinabi ng labis, ito ay hindi ka panipaniwalang malalim. Nakahawak lang ako sa mga pangunahing kaalaman nito. Ngunit ito ay tulad ng pintuan sa isang bagong mundo na binuksan. Marami akong nakuha sa oras na ito. Kasama ang enerhiya ng Holy Hall ng Genesis, madali akong pumasok sa soberanong pangalawang ranggo. Panipi. Tumango si James at sinabing, mabuti. Ang Genesis Path banal na kasulatan ay bunga ng panghabang buhay na kasipagan ng isang powerhouse. Ito ay isa sa mga pinakahinahangad na supernatural kapangyarihan. Panipi, saan mo ito nakuha? Tanong ni Gaius. Madaling ngumiti si James bilang tugon. Si Gaius ay may kamalayan at tumigil sa paghabol sa bagay na ito. Di nagtagal, iniwan din ni Haring Marciais ang pagbuo. Lumapit siya habang iniuunat ang kanyang katawan at sinabi na nakangiting, ang Genesis Path banal na kasulatan ay talagang kaimahimala. Nakikinabang ako ng malaki pagkatapos na magkaroon lamang ng paunang pag-unawa. Pumasok na ako sa ang 19 na ranggo ni Marciais Path. Tinatawag ko itong ranggo ng rebirth. Panipi. Nakarating din si Haring Marciais sa pangalawang ranggo ng soberano. Pinangalanan ni James ang 16 na ranggo ng Marciais Path. Ito ay tinawag na ranggo ng Trescentia Comprehed. Ang 19 na ranggo ay isang pagpapabuti batay sa ranggo ng pagkumpleto ng Trescentia. Binago ni Haring Marciais ang kapangyarihang Genesis na natutunan niya mula sa Genesis Path banal sa apoy. Pagkatapos, sinunog niya ang kanyang katawan, kapangyarihan ng bloodline, at kaluluwa sa pagandahin ang mga ito sa isang mas mataas na antas. Bilang resulta, pinamamahalaan niyang maabot ang 19 na ranggo ng Marciais ranggo. Sinulyapan ni James si Haring Marciais. Ang landas ng Marciais ay napakalakas. Sa nakaraang buhay ni James, pangunahing nakatuon siya sa kanyang mga landas at napabayan ang kanyang pisikal na lakas. Sa hindi mabilang na mga eroplano, maraming mga powerhouse. Marami sa kanila ang nagkaroon. Gumawa ng mga paraan upang mapagbuti ang kanilang pisikal na katawan. Gayunpaman, ang pamamaraan ni Haring Marciais ay ang pinaka-epektibo. Nagtataka, tinanong ni James, anong uri ng muling pagsilang ito? Ipinaliwanag ni Haring Marciais ang lahat ng naintindihan niya. Agad na napaliwanagan si James. Naupo siya sa lupa, tinawag ang kanyang kapangyarihan ng Genesis, at na-convert ito sa isang sunog ng landas ng Genesis. Pagkatapos, ginamit niya ito upang mapahusay ang kanyang katawan, kaluluwa, at kapangyarihan ng dugo. Isang malakas na puwersa ang nakapaligid sa kanya. Nagulat sina Gaius at Haring Marciais sa paningin. Nalaman lamang nila ang Genesis Path banal na kasulatan at alam ang tungkol sa Genesis kapangyarihan. Gayunpaman, mayroon pa silang ganap. Linangin ang mga kapangyarihan ng Genesis ng kanilang sarili. Samantala, madaling pinakawalan ni James ang kapangyarihan ng Genesis mula sa iba't ibang mga eroplano upang mapahusay ang kanyang katawan. Nakatitig sila sa isa't isa sa pagkabigla. Tinanong ni Gaius, sa palagay mo ba ang taong lumikha ng Genesis Path banal na kasulatan? Si James ba? Panipi. Maingat na sinabi ni Haring Marciais, malamang na ang kaso. Si James ay masyadong misteryoso. Nagtataka ako kung ano pa ang nagtatago sa amin. Panipi. Ang dalawa ay napanood habang nilinang si James. Patuloy na napabuti ang katawan, kaluluwa, at lakas ng dugo. Di nagtagal, nakarating siya sa 19 na ranggo ng Marciais Path.
Ang kanyang pisikal na lakas at base ng paglilinang ay sapat na upang tumayo laban sa isang powerhouse sa soberanong pangalawang ranggo. Sa pagdaragdag ng kanyang martial path, maaari pa siyang kumuha ng isang kalaban sa pinakamataas na ranggo ng soberanong. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5170. Back nang maabot ni James ang 16 na ranggo ng Marcy Ice Path, ibinahagi niya ang kanyang kaalaman kasama si Haring Marcy Ice. Ngayon na naabot ni Haring Marcy Ice ang 19 na ranggo ng Mauritius Path, ibinalik niya ang pabor. Sa pag-unawa ni James, pumasok siya sa 19 na ranggo ng walang labis na pagsisikap. Masiraan ng loob siya. Nabigla si Haring Marcy Ice nang makita ng mabilis si James na mapabuti. Nang makarating si James sa 19 na ranggo ng Marcy Ice Path, sina Gurjen at Taran ay naglilinang pa rin sa loob ng pormasayon. Nakasama muli sina James kasama sina Gaius at Haring Marcy Ice. Tumingin siya kay Gaius at sinabi, dapat mo ring malaman ang Marcy Ice Path. Nakatuon ito sa dalisay na pisikal na lakas at makakatulong sa iyo na pukawin ang iyong laman, kaluluwa, at kapangyarihan ng bloodline. Walang pagkawala sa paglilinang nito. Kung nahaharap ka sa isang kalaban sa parehong ranggo, bibigyan ka nito ng isang itaas na kamay. Panipi. Ang pisikal na katawan ni Gaius ay disente. Gayunpaman, hindi niya nilinang ang landas ng Marcy Ice o nakatuon sa pagpapabuti ng kanyang pisikal na lakas. Sige, tumango si Gaius. Napanganginig si Haring Marcy Ice, ano ang iyong mga plano para sa hinaharap, James? Ang aking mga plano. Nag-isip sandali si James. Talagang mayroon siyang mga plano. Nais niyang maging isa sa pinakamalakas ng hindi mabilang na mga eroplano. Tumingin si James kay Haring Marcias at sinabi na nakangiting, plano kong gawin ang mga Endless A. Napakahusay na eroplano, isa sa pinakamalakas sa gitna ng hindi mabilang na mga eroplano. Ang pangkat ay nagtipon at tinalakay ang kanilang buhay, mithiin, at ambisyon. Lahat sila ay naglalayong mapagbuti ang kanilang sarili at protektahan ang hindi mabilang na buhay sa Endless. Di nagtagal, iniwan din ni Gurjen ang pagbuo. Matapos maunawaan ang Genesis Path ng banal na kasulatan at sumisipsip sa Holy Herb ng Genesis, naabot niya ang huli na yugto ng Sovereign Second Rango. Kasabay nito, naperpekto niya ang kanyang kulog na mga pagdurusa. Si Taran ang huli sa loob ng pormasayon. Samantala, ibinahagi ni James at ng kanyang 4 na mga kasama ang kanilang mga pananaw pagkatapos ng paglilinang. Ipinaliwanag din ni James kung paano linangin ang Genesis Path na banal na kasulatan sa detalye, pag-save sa kanila ng maraming pagsisikap. Di nagtagal, si Taran, na nakarating din sa huling yugto ng soberanong pangalawang ranggo, ay sumali sa kanila. Ang Genesis Holy Herb ay mayroon pa ring isang petal na naiwan ng enerhiya. Inalis ito ni James, pinaplano na gamitin ito sa susunod. Tumingin si James kay Taran at tinanong, paano ito napunta? Masaya ang sinabi ni Taran, hindi masama. Matapos kong pag-aralan ang Genesis Path banal na kasulatan, ang aking pag-unawa sa sumpa ng magic at napinsalang kapangyarihan ay umunlad, ay. Ang grupo ay hindi nagmadali upang umalis. Sa halip, gumugol sila ng mas maraming oras sa pagbabahagi ng kanilang kaalaman sa paglilinang. Nais nilang malaman ang mga supernatural na kapangyarihan ng bawat isa. At magsikap na maperpekto ang mga ito ng magkasama. Matapos manatili sa lugar ng ilang sandali, matagumpay na nilinang ng lahat ang landas ng Marcy Ice. Bagaman hindi sila malalim sa loob nito, sa huli ay makakasama nila sina James at Haring Marcy Ice. Sina Haring Marcy Ice, Gaius, at Gurjen ay nilinang din ang sumpa ng Taran.